time to pare sa channel na to. Amidili ka, tulungan mo ako. Nakita nyo na siguro sa title at thumbnail pare. Tuna, many ways. Pare, etong tuna na to ay bigay sa amin nung nag-event kami sa Shopwise. Oo. At bigay sa amin to ng Mikisa, pare. Di ko sure kung may retail sila, pero makikita nyo sila sa mga supermarket, mga ganon. Napakagandang 30 kilos bin, 30 kilos yellowfin tuna. Galing Jensan, ang tuna capital ng Pilipinas, pare. Wala naman siguro tayo ibang masasabi pa bukod sa bin. Ano yung mga impormasyon na alam natin tungkol sa kanya? Anong kasarian nito? Babae. Babae to, babae. Sure ka ba? Hindi natin alam. Pero ano ba ang mga alam natin? Ang Jensan ay tuna capital ng Pilipinas. Yes. Yan, ang General Santos City ay located malapit sa tuna-rich fishing grounds of the Sulu Sea, Moro Gulf, and the Mindanao and the Celebes Sea. Maraming klase ng tuna pala, baka hindi nila alam. Tuna, may yellowfin. Ito yun, yellowfin. Yellowfin yan, kasi... Kasi, yellow yung fins niya, pare. Pakita lang natin, baka di nila nakikita. Diba? Meron nga pala tayong third cam dito. George, pakita mo nga yung yellowfin. Yo! So, yellow yung fins niya, kaya siya yellowfin. Kung blue yung fins niya, bluefin ang tawag niya. Siguro, hindi ko alam ha. Meron pa nga, meron pa nga big eye tuna eh. Yun yung pinapanood ko kanina. So, siguro, malaki yung mata nun. Ito ba bin yung ginagamit na pang sashimi? Yellowfin at bluefin tuna yung usual. So, ngayon, i-breakdown muna natin to, pare. Classic joke, Ninong Rai, breakdown, di ba? Doon tayo magsisimula. And honestly, yun yung pinakamahirap. Kasi kapag hiwa-hiwa na maliliit yan, madali na lutuin yan. Di ba? Tulad mo, na nanonood ng Ninong Rai sa YouTube, ako rin, nanonood ng maraming content creator sa YouTube para makakalap ng impormasyon. How to break down big tuna. So, merong video dito, ang Bon Appetit. Alam naman siguro natin lahat ang Bon Appetit. At ang kinakatay nila dito ay big eye tuna daw yan. Pero yung big eye tuna nila, wala ng ulo, pare. So, meron tayong huhulaan ng step agad kung paano tatanggalin yung ulo. At kung tatanggalin ba muna natin yung ulo, mahalaga ba yun sa pagbe-breakdown? Huli akong nag-fillet ng isda, kung di ako nagkakamali. Di ko na maalala, matagal na. And actually, takot akong mag-fillet ng tuna. Takot talaga ako, pare. Yan. Kasi ayoko siyang madurog at ayokong sirain. Pero nakita ko kasi meron isang step na kinakayod yung yung laman mula sa tinik. So naisip ko, kung hindi naman pala ako ganun ka-eksperto mag-fillet ng tuna, magagamit pa rin natin lahat ng laman kasi may ganung step pala na pwede mong kayurin. Mas may nakita pa nga ako doon. Actually, narinig ko, sabi nila, gumagawa daw sila ng ramen gawa sa tuna. So yung mga buto-buto niya, pwede pang pakuluan, pre. Tapos gawing ramen broth. Ang sarap pa naman talaga ng broth, lalo kapag nag-raining in Manila, di ba? Kung hindi nyo pa pala napapanood ang ating Lola Amor, ex Ninong Rai, click nyo lang yung videos natin. At yun siguro yung previous video bago to. Diba? Nga pala, ito ay wala ng hasang. Pucha, kung mali tayo sa papasahan ko na ng tanglad to, tapos iihaw ko to. Okay. May ginawa siya dito. May tinungkab muna siya ditong gitna na kaliskes. Pag tinungkab niya, diretso yan, papunta dito. So, hiniwa niya ng paganto dito sa curve na to. Kasi ito parang makapal nga to. Nasa around 20,000 po ata ito. Medyo malakas loob kasi hindi ko binayaran to. Binigay lang po sa amin to. Ngayon kung binayaran ko to, baka ipahiwa ko na lang sa kanila to, di ba? So far, so good. Hindi pa naman tayo bumabaon sa laman. Wala pang exposed na laman. Ayan, no? Wala pa exposed na laman. Yan. Dito siguro, palagay ko, ha? Palagay ko. Pwede na akong bumaba pag ganon. Yun. Ay, press na press. Di ba? Press na press. Ang ganda. Hiwang-hiwa. Sa kabila naman, ikot uli. Again ito po ay first time ko at wala po akong training dito sa bagay na to. Isa lang po akong pangkaraniwang tiraulo sa internet. Ngayon kailangan ko siyang baliktarin para yung kabilang side naman. Okay. Yan. Okay. Mahirap pala to. Kunyari wala akong malaking lamesa, no? Okay. Dapat matanggal na natin to. Ay, hindi. May kasi siya dito. May spine pa siya na nakakabit sa ulo. Alam mo kaming taga Malabon, handa kami sa mga ganyang bagay eh. Pero kami nito, karaniwan, mga bahay-bahay, wala namang ganto, di ba? Pang putol lang isda. Basically, kahoy lang na may goma yan, di ba? Ito, nanguhula ako sa part na to. Kasi wala to dun sa guide na pinanood ko. Baka kaya naman. Ayun pala eh. Kaya pala. Marami pala kaming bisita kasi second month ni Baby Ru and may mga bisita kami mamaya magluluto at may mga bisita rin kaming kakain, di ba? Baliktad.
Ayun, ayun, ayun. Yan! Tagumpay. Tanggal ang ulo ng tuna at ang kanyang panga, pare. Parang sarap ilagay sa pader nito, no? Di ba? May gumagawa ba nun? Dito ka muna. Susunod, tirahin naman natin dito, top loin and belly. Pero bago yun, kailangan daw munang tanggalin itong makakapal na kaliskis dito sa taas. To, Giorgio, kita mo malambot. Mababaw, no? Di ba? So, kaya hiwain ng kutsilyo natin yan. Kung may nakikita pala kayo usok, ano po yan? Insenso po yan. Kasi isda, malaki. Baka langawin kami, di ba? Tapos, kapag kinapa mo, paglampas nitong palikpik na itong malaki, ayun, no? Nag-iba kulay, di ba, George? Yeah. Yan. Tapos matigas to. So, kailangan ata ito yung tanggalin. Sige, tanggalin na muna natin yon. Ayan, tatanggal. Matigas nga siya. Hindi nga tatagos yung kutsilyo kapag ginano natin. Nag-iingat ako mabuti dito sa tinik kasi baka matusok ako. Di ba sabi nila pag natinik ka doon ng gato, lalagnatin ka? Ayaw talaga matanggal, oh. Siguro hayaan na lang natin yan. Natanggal na yung majority, eh. Kasi feeling ko yung palikpik, wala nang problema yan. Yung kaliskis dito yung problema. Sisimulan na natin siyang ganunin. So, magsisimula tayo dito. Kasi dito kita mo kung nasan talaga yung spine, eh. Yan. Bali, feeling ko, ang ginagawa lang muna natin dito, isinusugatan muna natin yung ano. Sinusugatan niya muna yung kaliskis. Okay, sugat na. Makikita nyo dito, ito yung division niya. Kaya in-expose to, siguro, para kita, ayun, may malinaw na division, sa top tsaka sa bottom. So, hiwain natin to hanggang sumagad tayo sa buto. Yun. Eto, inabutan ako ni Mama. Wala talaga akong fillet knife, pero si Mama pala meron. No? So, inabutan ako ni Mama dito. So, kakayurin natin to. Dahan-dahan. Maganda sa fillet knife pala, flexible siya. So, susunod siya dun sa, sa gusto mo. Pare mo, makukuha ng malinis, Mula nung nakita ko na kinukutsara nila yung laman sa buto, parang nagkaroon ako ng confidence kasi kahit maraming matirang laman sa buto, okay lang. Okay, dito naman tayo. Yan. Medyo challenging na joke. May halong pressure din sa part ko kasi ang ganda ng produce na binigay sa atin, ayaw nating sayangin to. Pero ang point talaga nito, kasi hindi ko alam baka magkaroon ng point sa buhay mo na, ay, may malaking tuna bigla dito, anong gagawin ko, di ba? At least, naipakita ko sa inyo, kahit walang prior knowledge, kaya naman, di ba? Kasi pre, hindi ko matututunan tong bagay na to kapag hindi ko tinry. Kailangan ko hiwain tong part na to. Yan. Yun! Oh! Tuna loin! Pare! Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay. Tapos, tinan nyo to. Pakita ko na sa inyo yung laman na natira. Hindi masyado marami. Sakto lang. Eto, yung mga yan, kakayod-kayo rin natin mamaya yan, di ba? Sa belly naman, I'm guessing, almost ganun din. Sugatan muna natin yung kaliskis. Yan, meron na tayong dito, belly. Ngayon, paano natin tutungkabin to? Ang next part dito, pag natanggal mo na to, buto naman yung tatanggalin mo, hindi mo babalik na rin yung isda. Subukan natin isa-isahin yung mga buto, no? To, isa. Yun. Yan. Ayan, Ganto-ganto yan, ginagawa niya. Yan. Okay. Gago. Legit nakakapagod. Tanggal na ang top loin, tsaka belly. Hindi natin pwedeng ulitin yung natutunan natin dito. Kasi kailangan, etong tatanggalin natin ang buo. So magkaibang skill yon. Meron talaga ako slight allergy sa seafood. At eto, nagsisimula na nga akong mangate. Medyo nakaka-pressure tong side na to. Take your time, dahan-dahan. Yan. Hindi katigid niya rin talaga yung mga. Halos. Yun. Okay. Dito sa side na to, ito nga yung mas challenging, may rib cage uli. Yan. Mas mababang ganyan. Okay. Hilong-hilo na itong isang to, pre. Patay na pero hilong-hilo. Kanina pa Kaya paikot ng ikot. Ito yung bloodline, pre. Yan, tinanggal ko na kasi yan yung maitim. Tinatanggal naman talaga yan. Hindi yan sinasama sa... Di ba kinakain? Kinakain yan. Pero, hindi pang sashimi-sashimi. Usually, pag retail cut, sinatanggal talaga yan. Ito, konti na lang yung contact point niya Woo! Pare, tagumpay. Tagumpay tayo. Pero nakapagod yun. Although, hindi rin talaga masyadong maganda yung pagkakagawa ko dito. Ako, okay na sa akin yun. Pero, teka lang, tanggalin lang natin to. So, meron tayong parang palikpik. Sarap to, iihaw yan. Pero nakakuha tayo ng 2 bottom loin at 2 top loin, pare. Para patunayan lang na magandang quality to, kakadampot ko lang. Ganto yung quality na kinain ko kahapon. Okay, ganito gagawin namin. Gilinis na kami dito. Punasan lang namin tong mga bagay na to. Tapos, etong buto, ipapachop ko, ipapa-freezer ko, kasi lulutuin natin to sa ibang content. Sabi nila, pwede daw pang ramen yan. Baka pwede tayo gumawa ng isdang ramen. So, cut muna.
Alansa ko na, pre. So, nakapagpahinga na kami ng konti. Tapos, ayun, may mga pinagawa na ako ng konti. And ako, masasabi ko, kahit hindi naman perfecto, proud naman ako sa ginawa ko. Okay lang. Para sa okay lang first siya. time. Para sa first time, di ba? Ako, nung first time ko, umiyak pa ako eh. Pero dito, hindi naman, di ba? Ito yung buto namin. Pinachop ko kay Amit. Ako, pinachop ko sa sarili ko. Ako yung nag-chop. Walang Inutusan mo tulong yung ng sarili iba. mo. Inutusan ko yung sarili ko. Pinachop mo sa sarili mo. Yes. Oo. Tapos, bago ko i-chop, tinanggal muna ni Amit. Tinanggal ko, hindi ni Amit tinanggal ko at kinutsara ko muna yung mga laman. So, wala talagang masasayang, pre. Yan talaga siya. Totoo ba? Totoo ba? Ako, di ba? Ako. Ayan. Thank you sa akin. Tapos, yung ulo, tinanggal namin yung palikpik. Tinanggal ko! Tapos, yung mga yun, nilagay namin dito. Kasi eto, baka sa future episode, ipang ramen natin yan, pre. O, tuna ramen. Tuna ramen. 2033, mga gano'n. Oo. Tapos, eto yung mga gagamitin namin sa isang dish. Eto yung belly. Ngayon, eto. Pag nakikita mo yung mga tuna-tuna sa Japan, yung may otoro, parang fatty na belly. Bakit? Hindi, kumakain po kasi ako chocolate. Okay. Nasamid ka. Okay. Ay, ano? Ayan, Ayan. KitKat oh. KitKat baka naman. Ninong Ray lang. Okay na. Parang hindi siya otoro masyado. Ewan ko eh. Di ba maputi yun, pre? Tikman na rin natin. Nandito na tayo eh, di ba? Hindi ko alam kung ito ba talaga yung otoro kasi hindi gati itsura niya eh, di ba? Ayos lang. Pero usually kasi, ang ginagawa natin sa tuna belly, sinasabuhan natin yung mga malalagkit. Oo. Tinabi ko yan dito kasi sasabuhan natin yan mamaya. Tapos eto, yung bloodline na natira, sasayangin ba natin? Hindi natin sasayangin yan. May mga tinik-tinik yan. So sipsipin yan mamaya sa sabaw natin, di ba? Yan, tabi natin yan dyan. Tapos eto, itong mga to, hindi pa tapos yan actually. Puputulin pa namin yan, tatanggalin namin lahat ng bloodline para malinis yung mga tuna natin, mga tuna steaks natin, parang ganon. Tatanggalin pa namin yung balat. Yung balat, baka isama ko pa dito, pang ramen in the future. Tapos eto, yung mga kinayod, may gagawin tayong specific dyan mamaya. Pero ang kailangan nating unahing isa lang ngayon ay etong ulo. Kasi ang laki talaga ng ulo, pre, nakakatakot, di ba? So eto ay gagawin nating... Wala. Ay, sorry. So etong ulo ay gagawin nating smoked ulo. Oh, pwede na. Oo. Smoked ulo kasi masarap ang ano, pre. Masarap Ang ulo? Masarap ang ulo. Pero masarap din ang smoked na isda. 'Di ba? Gagamitin nating smoker, kakabili lang namin Oy. sa murang-murang halaga. Second hand namin nabili at nabili namin to sa HMR. Shoutout kay Kuya na umasi sa amin. Jel, lagay mo yung screenshot dito, nagpapa-shoutout siya bilang patunay. Pare, Kuya, sinoutout na kita ha. And salamat din po sa HMR. Si Ian po yung bumili niyan, 'di ba? Talagyan lang natin na asin yan. Ganun lang kasimple masyado yan. Ang ganda rin smoker natin. Ang laki. Excited nga ako. First time gagamitin, di ba? Actually, maganda rin namang talagang ipang sabaw to. Pero parang ano, pre, lechon na ulo ng baboy. Parang festive. Meron kang ulo sa gitna. Handaan, no? Oo, di ba? Tapos, ewan ko, nabanggit ko na, second month nga ni Baby Ro ngayon. Wala talaga dapat kaming schedule ng luto ngayon. Kaso, sabi ni Sir Michael sa Mikisa, sayang yung freshness ng isda. Tama. Kung ipapa-freezer pa natin ng So, matagal. ano to? Bali, ano to sir? Quadruple pay, no? Overtime double pay. Overtime double pay. Hindi, bisita kayo eh. Makikikain kayo mamaya. So eto, walang sahod to. Kasi may celebration tayo mamaya eh. Pinaroll ko lang yung camera. Bayad na, ganun ba yun? Oo, trabaho yun sir Wala eh. libre dito. Bawal ba libre eh? Yung kinakain mo, libre yan eh. Shopwise yan. Thank you, Shopwise. Okay na to? Pwede ba natin itayo yan na ganyan? O yan oh, nakaganyan. Teka. Pre, ganyan yung nasa gitna ng ano nyo. Yan yung Angas, centerpiece ng luto nyo, ng handaan nyo. Diba? Ang angas yan. O, kasya pre! Kasya! Oo nga. So, tara, salang na natin to pare. Ito ang aming bagong Pit Boss smoker. Nakita ko to sa FB Market. Tapos di ko alam na HMR pala yung kausap ko. Teka, shoutout muna natin yung ano, si Sir Francis tsaka si Sir Marlo. Ayun, shoutout sa mga nag-assist kay Ian. Thank you po sa inyo. Second hand siya, so mura ko siya nabili. Mura ko talaga siya nabili. Ang maganda dito, may temperature regulation, parang oven. Tapos, ang kahoy nito ay wood pellets. Nasa loob, di ko mapakita sa inyo. Jay, pakita ko na ng picture ng wood pellets dito. Tapos, ang pinakamahirap kasi sa smoking ay yung temperature regulation. Di ba? Hirap na hirap tayo dyan. Eto, dahil parang oven siya, may sarili siyang heating element at may panel dito, pinapakita yung temperature. Maganda siya. Okay siya. Pero, di namin alam kasi ngayon pala namin matetesting, di ba? In Tama. theory, maganda siya. So, unahin na natin to. Buksan natin. Kung nakikita nyo, wala masyadong usok. Kasi dapat naman talaga, kapag nagsusmoke kayo, hindi sobrang tindi ng usok, pre. Tama, kasi lagot ka nun. Tama. Parang ano lang, kung tawagin ay blue smoke lang dapat. Ang ganda, pre, oh. Tara kaya yan. Ha!
Nadikit siya. Okay lang siguro. Okay lang siguro madikit siya dyan, di ba? May usok siya, mahina siya. Pero again, hindi mo kailangan talaga na sobrang lakas na usok pagdating sa smoking. Blue smoke lang. Alam ko, pag siguro yung mga ibang matagal na nagsusmoke ng mga karne dyan, baka hindi sila pabor dito, baka ito talaga yung gusto nila. Kasi ito yung traditional eh. Sorry, wala talaga akong ganong skills. Hindi ko pa nauhon yung ganong kung sis. Ang Hindi hirap. ka smokerist. Hindi ako smokerist talaga. Sadyang lang ako, di ba? So, pasensya na. Ito yung cheat code siguro pagdating sa smoking ng mga kung ano-anong bagay talaga, di ba? So, ayun. Diyan na lang yan hanggang mamaya. Tapos, doon na tayo siguro sa ating second dish. Hindi, bago tayo mag-second dish, pare, breakdown further na natin yung tuna natin para ma-store na natin yung iba, di ba? Tara. Alright. Simulan na natin to. Yan. So, di ko alam kung paano nila tinatanggal yung balat. Like, hinihiwa ba muna nila bago nila tanggalin yung balat? Uy, may naririnig akong boses gwapo ah. Sino yung boses gwapo na yan? Oy, bakit? Hindi ikaw! Pero ito, yan ang boses Ito ang gwapo. package. Uy, umalis ka dyan! Ay, grabe. Mr. Constant Racing, yan, makikikain today. Sa mga kaya pong magpalipad na, gustong magpalipad ng kotse nila, contact nyo lang po si Constant Racing sa Facebook. Pero yun nga na hindi ganun kagandahan, no? Pero baka ititrim naman natin yan. Tsaka ito, yung maitim na parte, yung tinatanggal. Huwag kayo masyado ma-pressure din na... Huwag nga masyado ma-pressure eh. Hindi, kasi etong balat na to, baka gamitin din natin sa ramen to. Yan, dahan-dahan. Sabi nga ni Rupa May Quinto. Ha? Ay, sorry. Mga Salvador. Alam ko sinabi ni Rupa May Quinto. Pakpak katol! One. Katol. Katol. It's like brother? Different. Yeah, like Brother? pak, katol. Oh. Hindi niyo pa napapanood yung laugh out loud, gago. Last one laughing. Ay, Laugh out loud? ay, hindi ba? Habang nanonood ako, sinusubukan ko wag tumawi. Hindi ko talaga kaya, pre. Tapos Hindi makakalaban talaga. ko si Pepe. Oo. Nagkakalibot Hindi. ng lapang. Kung ako ma-invite dyan sa, last one lapping na, hindi ko na makakalaban si Pepe. Ang makakalaban ko dyan, si Malupiton. Ang sarap ng coffee ko. Ay, Yun ang mahirap kalaban, pre. Sa isang milyon, pre, wala out na ako. Ito na, natanggal na natin, di ba? Hindi ganun kakinisan, pero okay lang. Okay lang. Ngayon, tinan mo to, nakita ko to. Meron siyang natural seam. Meron siyang natural separation. So, tanggalin natin siya mula dun sa, ano na yan. Anong part kaya to? Ano kaya tawag nila din eh? Parang ano to? Parang, chicken tenderloin. Yung bloodline. Tayo mga Pilipino, wala naman tayong problemang kumain nitong part na yan. Pero tanggalin na rin natin para makapag-sashimi tayo. Actually, wala tong bloodline. Ganda ng loob, pre, oh. Press na press. Tapos, mga ganito, yung mga durug-durug na ganyan, tatanggalin namin yan. Kasi, ayan, halimbawa yan. May paggagamitan kami yan. Gusto ko, makakuha ko ng mga malilinis na cuts. Gusto nating i-frozen, di ba? Pero ito, malinis na cut to. Okay ako dyan. Tinitingnan ko dito sa side na to. Wala akong nakikita. Ganito na lang. Para sure tayo. Putuli ko na sa gitna to. Para lang makita natin kung hanggang saan yung bloodline. Yan. Malinaw na siya. So, ito ngayon yung puputuli natin. Yan. Okay. Pwede na ako dyan. O, tabi natin yan. Tapos ito, yung medyo durug-durug na part, pwede natin kinisin yan. sashimi. Nga pala, no? Minsan may papansin kayo. Tinan mo to. Iba yung kulay niyo. Ayan. Oo nga. Hindi si Raya nagiging berde, nagiging pink yan. Nasa hiwa yun, no? Parang nagre-rainbow siya. Wala ba kang knock-knock sa tuna? Ito, meron, knock. Oh, ay. Oh, ang bilis ah. Who's there? Tuna. Tuna ho. Tuna. Eto na. Ano ba yung kinakanta mo? Apo yung kinakanta ko eh. Kamikaze ba yung kinakanta mo? Who's there? Tuna. Tuna ho. Actually, yun yung thought process ko. Ito, may bibigay kayo knock-knock. Nag-iisip na ako ng sounds like na salita. Tapos hinahanapan ko ng kanta pabalik yun. Nasa isip ko na yung tuna, na tunay. Naunahan pa ako. Wala na. Ito, tanggalin din natin yung bloodline nito. O knock-knock. Oy, who's there? Tuna ko. Tuna left. Sa bandang buntot, meron dyan parang, yun nga, yung sinew. Yung parang muscle na mahaba, na medyo stringy. So, iwasan nyo lang yung bagay na yun. Like, medyo chewy kasi siya. Ang tuna, pre, malakas na isda yan, di ba? Next naman natin, yung belly. Ito yung medyo mahirap. Ito yung may buto. Inaisa namin, nilagay namin dito. Tapos, yung mga trim-trim doon namin nilagay. Tapos, ito yung belly. Natinignan namin sa loob, meron siyang parang, again, may natural separation. So, subukan natin kunin yan. Ito yung may butong part.
Eto, hindi ko na to naaalala dun sa part na pinanood ko sa YouTube tsaka sa ginawa ni Kuya. Wala nang ganto-ganto, di ba? So, medyo nanguhula na lang ako dito. Pero kasi, napanood ko dati si Scatria Project. Sabi niya, di ba, malupit na channel yon. Sabi niya, kapag nagbe-breakdown ka ng buong baka, follow mo lang yung natural seam nung baka. So, ganoon yung ginagawa ko ngayon. Yeah. Parang may natural siyang separation eh. Yan. Pre, parang ano to, kumbaga sa baka, tenderloin. Di ba, no? Ganyan-ganyan yun eh. Ngayon, itong part na to, parang parte pa ng belly to eh. Kita mo, ibang-iba pa siya eh. Ibang-iba ka na nga. Pre, oh, ang ganda niyan, belly yan. Pwede mo ipang sigang yan, di ba? Yan. Eto, as is na yan. Eto, ihaw na. Pre, yan yun, oh. Di ba yung mga pang-ihaw-ihaw na tuna belly? O, lagay natin dyan. Etong part na to, aray! Ako natusok ako dun Etong part na to, maganda rin tong pang-sigang. Pero masyado siya malaki. Putulin ko lang dito. Manageable pieces. Itong laman na to, parang kasama dapat siya ata doon sa bilog. Hindi lang maganda yung pagkakaano ko. Isama na natin yan dito sa mga laman. Tapos etong bloodline na yan, diretso yan. Oh. Parang diretso siya dyan. Yan. Pangrami natin, pre. Diba? Yan natin dyan. Ewan ko kung tama yung ginawa ko, pero masaya naman ako doon sa resulta niya. So, gawin lang namin tong isa, tapos pwede tayo magsimula magluto pa. So, eto na, yung lahat na nakuha natin doon sa tuna. Eto yung mga scraps, halo-halo yan. May konting may bloodline, tinik, ganyan. Tapos, eto yung pangsabaw namin mamaya. Pare. Eto yung para sa isa pa naming dish. So, kukuha lang ako ng ilan dito. Tapos, itatabi na, ipipreser namin. So, see you in 2032. Diba? Pag nag-zombie apocalypse na kami, may tuna pa rin. Diba? Sariwa-sariwa. Medyo challenging siya, to be honest. Pero, gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit walang experience, posible naman. Diba? I mean, tira mo. Hindi naman siya ganun kapangitan. Diba? Sakto lang naman. Hoy! Hindi, sir. Ano? May mga bisita tayo dito. May mga bisita tayo, kinakanamo ko. Ha? So, matapos ako ipahiya ni Ian, sige, pipreser muna namin to. Tapos, si Chef Kim pala. Chef Kim, halika nga dito. Chef Kim. Halika dito. Chef Kim, si Marv, si Jody, may mga parating pang iba. Yeah, Chef Kim ng... Uy, kuya, baliktad Pero ano, meron ka bang gustong lutuin dito? Ikaw, kung ano gusto mong paluto sa akin, kahit ano naman. Marami akong gusto ipaluto sa'yo eh. Oh, Pero... yung asawa mo. assistant. Ay, sorry. Lambing lang. Bro love. Sige pa. Sige pa. May konti pa. Konti pa. Sige. Higpitan mo konti. So, mamaya ba ako mo Chef Kim dito, baka magluto siya. Pero siguro ngayon, pwede na tayo magsimula dun sa una natin dish pa. So, marami na nagluluto dito para tayo magluluto na rin. Ang unang gagawin natin ay kasi sashimi. Wala na yun eh. Alam natin maganda yung quality ng tuna natin. So, hindi na mahirap yung bagay na yun. So, hindi na natin gagawin yun kasi napakadali nung bagay na yun. Nag-isip ako, ano pa ba ang paraan para ma-serve mo ma-showcase mo yung freshness ng tuna mo? Ano pa ang hindi, basic na rin yun eh. Naisip ko, parang kilawin din pero wala acid. Nahilaw, kakain ka. Tuna sandwich sa hilaw, igagawa kita ngayon. Wag hindi. Naisip kong pang showcase ng hilaw ay tuna tartar. Hindi, ano lang yun. Basically, hilaw lang siya na tuna. Medyo parang siyang poke na hindi. Parang gano'n. Ito. Gawa tayo. Very, very basic lang. Hindi ko nalalandian. Kayo na maglandi sa inyo na ito. Love you. Landi, sabi mo. Ganun ba yun? Tanggalin mo natin yung bloodline. Si Jed, tatanggalan pa ako ng trabaho nito ni Jed eh. Ayan, pogi. Ay, ito lalo po. Oh, okay sa mga naghahanap po ng single po itong kaibigan namin. Okay, teka. Sumesenyas. Mukhang hindi na single. Mukhang Hindi, ay! Tayo update hindi tayo updated doon di Teka, ba? ilabas ang alak mamaya. Mamaya na yan. Iwain lang natin to ng maliliit na cubes. Ang ganda talaga ng quality, oh. Medyo maliliit na cubes lang. Yan, ganyan. Yan. Maraming version ng tuna tartar, pero basically, ito ay hilaw na tuna na tinimplahan. Ganun lang siya kasimple. Meron ding... Bakit tartar? Hindi ko alam eh. Meron kasi beef tartar, ganun din. Beef lang siya na tinimplahan. Meron siyang egg yolk, meron siyang mustard, ganyan. Hindi na yun yung gagawin ko dito. Gagawin ko na lang yung alam kong masarap na timpla. Kasi kahit anong ilagay mo dyan sa tuna na yan, kung maganda quality. Sabi nga nila, kapag maganda ang ipinasok mo, maganda ang lalabas. Tama. Ganun yun. Kahit ano, pwede itimpla dito, pre. Ay! Basta, Tuna ho! Yun ka ang hanap ko sa tuwing Yung Ray, ano na? Ang ganda nun. Dalawa na lang tayo Mabuti Ayun na lang, hindi. Kayo, pwede kayo mag-knock-knock kung gusto nyo, ha? na ha. Soy sauce, kahit anong soy sauce. Ito na dampot ko ay Korean soy sauce. Konting asin. Walang na-shoot. Konting honey. Tayo na sa? Dilim. And then what? Di mo kabisado? Pati ngayon na picture mong maitim. Ano ba? Hindi mo kabisado? Diyos ko. Paminta.
Kahit anong hot sauce na gusto nyo. Naalala ko lang bigla si Chef Boy Logro. Gumawa siya dito ng abacats at scrabettes. So, babagayan natin ng avocado, yung tuna, kasi feeling ko bagay naman silang dalawa. So, meron tayo ditong avocats. Out na! Uy, Oh, sir. nag-shoot pa tayo. Overtime, sir. Time ba, sir? Sir, uwi na ako. Dito lang. Hindi, sige, pipirma ko yung time card niya. Overtime. Overtime! Pero na lang dito. Wala na bang pakikisama? Wala na! Hindi na ba uso yun? Kayurin na natin Itachiwa. Yan. Pwede niyong pinuhin ng pinuhin to tulad ng ginawa ni Chef Boy. Pero pwede rin namang medyo chunky. Pili na lang kayo. Ako mas gusto ko yung medyo chunky. Pares kami ni Alvin eh. Ha? Gusto yung chunky. Yan, okay. Sakay dyan, pre. Ayos lang. Simpleng-simple lang to ah. Paminta, konting asin. Tapos haluin natin. Again, pwede nyo itong i-mixer, i-processor kung gusto nyo mas pino. Pero okay din na chunky. Kempty, pwede. Pero konting asin pa. Kasi bagay din naman ng tuna sa acid talaga. Pero ayoko siya ilagay sa tuna kasi makikilaw, pre, maluluto. Madalang tayo magkasilantro sa channel na to, pero sa pagkakataon na to, meron. Galing po to Shopwise. Padala po nila sa amin. Lagyan natin dyan. Mga may ayaw po na cilantro, huwag nyo po lagyan. Simple lang. Okay? Ay, may bagong dating, pare. Ating mga studio audience from South! Ako naman ako! Plating na tayo, pare. Plating na. Pa yung plato. Avocado, pre. Lagay natin dyan. Tuna sa taas. Yan. Ay, grabe naman yan. Boom! 800, pare. At eto na ang ating tuna tartar, pare, na ginamitan natin ng sariwang-sariwang tuna na lumipad mula Jensan, pare. So, tikman na natin yan. Pero bago yan, pare, so mo muna, Jerome. Konti lang. Kuha tayo. The perfect bite. Di ba? Ay ka dito. Ang sarap. Sarap? Ba't malayo ka? Masarap, basta masarap. Sarap? Kiss mo ako? Kiss mo ako? Hindi, pero legit. Masarap. Bindi ka dito. Sarap, sarap. Sarap yan, boss. Halika dito! Halika dito! Simple pa eh. Oo. Pero binitawan yung bowl, no? Oo. Tinapon, no? Sarap. Halika dito, Bim. Yes, opo. Isa lang po kutsara namin Yes, dito. yes. Sayang po hugasin. Apat na kami nagtitigay. Tama, tama. Yes. Diba? Diba? Sarap, pare. Panalo, tsaka kung hindi ikaw yung magbe-breakdown ng buo mong tuna, madali lang siya, pare. Talaga nagiling ka lang ng something, tinimplahan mo, tapos basic, di ba? Bin, tingin naman ng bagong kutsara. Papatimin ko lang yung mga bisita natin. Chef Kim, baka pwede ka naming maimbitahan tumikim. Ito, tunay na chef to, pre. Oh, yan ang legit. Shepan. Oh. Okay naman. Okay naman. Paano natin i-improve to? Konting texture, no? Konting texture. Kung meron tayong nilagay siguro na malutong sa taas, kasi ano ba bagay naman ito? Ginger, mga ganun. Fried ginger. O kaya pop quinoa. Pwede yun kung meron tayo nun. Pero tama ka, texture, diba? Thank you sa iyong input, Chef Kim. Maraming salamat din mga inaanak. So, doon na tayo sa ating susunod na dish, pare. Next natin, pare, gagawa tayo ng tuna fish balls na gagawin nating parang fishball soup. Pag nakagawa na kayo ng fishball, pero malami na ang application niya, pinili lang namin ngayong soup kasi it's been raining in Manila, pare. Ito yung mga scraps, kasi may mga bloodline. Make sure lang na walang tinik masyado. Kunin muna natin to yung mga maliliit at sarap. Yung kinayod sa buto, yun muna. Stock pa natin. Gilingin. Maganda dito, yung mga scrap talaga, tapos pipiliin nyo yung wala masyadong, yung mga sinew, yung mga mahaba-habang parang mga connective tissues, hindi masyadong maganda yon. Asin, lagyan natin ng asin, makakatulong yan sa pagpapalagkit ng karne. Actually, hindi ko alam kung gagana ba to, itong technique na to. Tingnan lang natin. Kasi nakapag-fishball tayo dati, gamit cream dory eh. Baka sa tuna, pwede rin. Ayan, medyo nag-ano na siya, gagalit na siya. Okay, baka pwede na yan. Tapos, kailangan natin ng starch. Ang starch na gagamitin natin dito, survive na siguro ang cornstarch. Pero, modified starch ang gagamitin natin. Ngayon, ang modified starch, makakabili kayo sa mga online stores niyan. Ano ba ang modified starch? Ang modified starch, basically, ay native starch, like cornstarch or potato starch, na niluto. Tsaka kapatid ni Tony Stark. Okay na, masaya ka dun sa hirit mo? Okay, good. Importante masaya ka. Native starch siya niluto, tapos tinuyo, dinurog ulit, ginawa uling starch, parang ganon. So, mas stable daw siya.
Malamig na tubig, pare. Kanino to? Hindi, tubig siya. Tubig. Shape na, shape. Shape na shape. Kaya natin ng konting tubig. Kung kanino man po yun, sorry na po agad. Yan, parang gagana to ah. Pwede naman kayo yung hilaw to, di ba? Yan, medyo okay na ako sa alat niya. Timplahan na lang natin. Celery powder, paminta, smoked paprika, the ever so favorite. Onion powder ata to, inabot ni Kim, pero pwede na yan. Kahit ano, pre. The possibilities are endless yan, di ba? Konting tubig pa. Kailangan pasty talaga siya, pre. Hindi yung tinapay, tasty po yun. Yan. Medyo light dapat siya. Ayan, oh. Magaang-gaang na siya. Sige, testing tayo para. Check muna natin kung okay na yung balls natin, ha. Kung mantika sa bowl. Hanap tayo ng paraan para ma-form natin siya na ball. Ito muna para madali. Kutsara pala, nilagyan ko ng mantika. Tapos ganyan natin dyan. Okay, hindi pala siya okay. Kamay na lang. Kamay. Saka nyo bibilugin. Ganyan, para matanggal hangin sa gitna. Tapos naglag sa tubig lang muna. Tignan muna natin kung gagana. Kung maganda ba yung texture niya. Tsaka natin gawing soup. Kung ano yung base ng soup natin, di pa ako masyadong sure. Kapag to lumutang, dapat lumutang siya. Luto na siya, parang gano'n. Malalaman natin yan. Yung balls na yan, may kakatas naman na lasa kasi tuna naman yan. May spices din yan, di ba? So hintayin na lang natin lumutang to, tapos check natin kung masarap. Lumulutang na, pre. Mukhang familiar nga di ba? Mukha siya yung typical na beef ball. Yung mga shabu-shabu, ganyan. I mean, hindi siya mukhang appetizing at this point. Pero gagawa natin ng paraan yan. Malang muna natin, ay hindi niya nakuha yung springiness na hinahanap ko. Okay, dahil ang ginamit natin, karamihan, merong bloodline. Medyo, lasang atay. Sakto lang kasi, alam mo yung sa pre, sa bangus, yung bloodline ng bangus, lasang atay yun di ba? Halika dito. Okay naman ako sa texture niya. Diba? Lasa siya yun. Yung pinag-aago ako. Gusto ko sa bangus yun, kinukutsara ko yun diba? Okay siya. Lumili ka dito. Diba? O, timplahan na natin ito ng sabaw. Suggestion ni Chef Kim to. Thank you, Chef. Dashi, fish stock. Basically, parang fish powder. Parang ganun siya. Natin dyan. Si Chef JP dati gumawa ng sinigang na fishball. Masarap yun. Okay din yun. Kahit anong soup base na meron kayo, bahala na kayo. Siyempre, nor chicken powder, diba? Tapos, patis. Lagay tayo nitong smooth sparkling rice wine. Kapalit ng mirin. Wala kaming mirin Japanese soy sauce. Okay na ako dyan. Pwede na tayo mag-form ng natin, ng balls natin. Ano yan, Midi? Yellow? Ano yan, galing Lazada? May yellow ni Amity. In-order mo online, pre. Mantika. Medyo little lang natin yung balls. Masyado malaking balls kanina. Sorry, sanay ako mga ganyan lang. Naglag na natin dyan. Pag lumutang na lahat, pre, parang... Yung nagpapanatang makabahin sa likod mo sa... CJ pala ng Overland Kings. So, kuha tayo. Gaya natin dyan. Again, yung soup nyo, pwedeng as complex as you want. Nasa sa inyo na yan. So, ano po yung complex, sir? Yung basketballan sa hulo. Inside joke. So, lagyan natin ng leeks. Gusto ko maraming leeks, parang parisan lang. Leeks tulo, ganun. Anyway, pare, eto na ang ating tuna fishball in light soup na sabi ni Chef Kim, di ba? So, tikman na natin yan. Pero bago yan, pare, sama ka muna. Konti lang. Soup, liga dito. Diba, no? Masarap, no? Masarap yung soup. Sige, po ka na uli. Sarap. Tapos yung balls natin, na natikman na natin kanina. Pero masarap siya. George, liga dito. Wow, sarap. Sarap, no? Actually, siya, pwede mo pang... Teka, nahihilam ako sa sarili kong pawis. Meow, 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 meow. Hindi lang ito yung klase ng soup na pwede nyo gamitin. Kahit ano nga, kung gusto nyo, meron kayong natirang sabaw na nilaga ng nanay nyo, pwede pre. Natirang sabaw. May tudang boss na bigla. Kahit anong sabaw, pre, ito, napakasimple, napakadali at napakasarap din. And napaka-comforting din at the same time. Okay, nakaisang sabaw na tayo, meron pa tayong pangalawang sabaw, pare. Gawin na natin yan. Pagkasirahin mong tuna sa Pilipino, isa sa mga unang gagawin dyan, ginataan. Hindi, Pilipino, ginataan, pare. Ang sumunod dyan, sinigang. Gusto sana tayo magsinigang. Pero medyo ibang sinigang, pare. Kapag nagsisigang ka ng sinigang sa miso, sinigang na tuna, madalas yan, sinigang sa miso. Medyo malabnaw, alam mo yun, kaya kailangan ng pampalapot yung miso sa palengke. Gagawa tayo, hindi sinigang sa miso, pare, kundi sinigang sa miso. Pare, gagamit tayo ng Japanese miso, yung pang miso soup. Yung miso na yan, babagay sa napakaraming application yan.
Pagtikim ko talaga, no? Pagtikim ko talaga. Maalat, malinamnam, tsaka hindi offensive yung lasa niya. Pag tinikman mo ng ganun, medyo strong. Maalat eh, di ba? Ito yung tubig natin na meron ng buntot ng tuna. Kasi matigas yan. Sabi ni Chef Tatong dati sa Fiesta Inabak, tatrato mo yan na parang pata. Parang gano'n. Parang crispy pata, pakukuluan mo muna, di ba? So, kanina pa nakasalang yan, kaya maputi na yung sabaw natin. Ngayon, lalagay natin yan, yung ating miso. Medyo marami kasi majority ng alat gusto ko dito naman galing. Technically, dito pa lang, meron ka ng miso soup. Ang ingredients lang kasi talaga ng miso soup ay tubig at miso paste. Yun lang talaga. Tapos yung mga tokwa-tokwa, liks-liks, ano na lang yun eh. Parang garnish-garnish, accompaniments na lang yun. Nga pala, andyan na si Chef JP. Mamaya makikita natin yan. Ngayon na pala. Nag-decide na si Derek. Kaya si Chef JP. Magluluto na ba ako? Mamaya, Chef! Medyo tunaw na yan. Pwede natin ilagay yung mga tuna natin. Again, yung mga tuna natin dito, yung mga malalagkit na parts such as, ito ay panga. Ayan pa. Tapos eto, yung pinaka-belly, hindi ko chachapin to, pre. Buo lang yan. Ay, oo. Eto, may mga ilan-ilan pa dito maraming bloodline. Sabi ko, ilalagay ko sa sinigang. Pero ang dami na, pre. Ang dami na. Okay na ako dyan. Pwede na tayo maglagay ng mga matitigas na gulay dyan. Such as, okra. Favorite ni Kuya Alvin. Favorite ni Alvin. Labanos. Kumakain ka ba ng labanos? Favorite ni ni Alvin. Talong. Kumakain ka ng talong? Konti. Pag pirito. Pag sa sinigang? Hindi. Favorite ni Favorite ni Kuya Alvin. Alvin. Yan ang... Ito talaga, babe. Kanina, sabi ko kay Alvin, maglista ka na ng gulay pang sinigang. Tapos, sabi ko, siya na bahala. Malaman ko, yung listahan niya, Hindi nila ginagawa. walang sitaw. Sabi ko, ba't wala? Ang kulay eh. Yun ang sabi niya, ba't walang sitaw? Ang dami ng gulay. Hindi, pre. Maglalagay ka ng sitaw. So, ang hindi lang natin nilagay dyan ay yung okngak, pero mamaya na yun. So, Kung ano pa yung kinakain ni Kuya Alvin. oo. Hindi, lalagay pa rin naman natin yan. So, lutuin lang muna natin to. Tapos, ayun. Nga pala, bakit tataka kayo, bakit wala pang asim? Wala, bakit wala pa asin? Wala pang asin. Goods. Okay na. Natutunan ko to dun sa isa naming kasamahan sa kusina dati. Tumitigas daw ang gulay. Mahihirapan daw siya lumambot. Specifically yung talong. Kapag naluto mo na siya with acid. Eh kung iisipin mo, ginagawa natin sa patatas yun eh. Para makuha natin yung tigas ng patatas kahit luto na siya. Nilalagyan natin ng suka. So, may merit naman siya ng konti. Pero wala naman siguro masyado problema. Plus feeling ko, kapag pinapakulo mo ng pinapakuluan yung Nor Sinigang mix. Ewan ko Nor, pakiano kami dito. Educate kami dito. Feeling ko parang i-dissipate yung lasa. Kasi parang kalamansi pre, pag pinakuluan, nawawala rin yung lasa. Feeling ko somewhat ganun din siya. So yun, pakuluin muna natin to. Tapos, halos tapos na yan, pare. Mukha ng sinigang pre, dahil sa miso paste. Sir, teka. Ano yan? Nagtatrabaho tapos... huwag mo arangan. Sir. Ayaw umiinom dito. Sir. Uy. Kailan may nag-coke ng may kutsara? Ay, sorry. Patikim nga ako. Oo, cook lang yan. Coke lang. Cook lang. Coke lang. Anyway, yan mukha na nga siya sinigang, pero mas magmumukha sinigang pag nilagyan natin ng Nor Sinigang Mix, pare. Yan. Ano to? Sampalok mix sa gabi. Kasi gabi na eh. Gabi na eh. Lagyan na natin dyan. Tapos, dapat may ano pa to, sili verde. Kaso, na-scam si George sa palengke. Oh. Ano tindahan? Masarap kasi sa pag seafood yung sinigang mo, medyo nangangagat yung asim, di ba? Ako yung asim. Dahon ng kangkong. Yan. Takpan nyo yan, pare. And that's it, pare, di ba? So, plating na natin yan. Pahinga akong bowl. Hindi ko mahukay yung buntot eh. Ito na lang. Ay po, grabe. Uy, yun oh. Yan oh, ang lagkit niyan par. That is very sticky. Yan, wala na ayos-ayos yan. Ganyan lang, ganyan naman sinigang sa bahay, di ba pare? Yan, yan yung arte nun. At eto na pare, ang ating sinigang sa miso, pare. Na tuna, na pinagbunuan namin kanina, na nahirapan talaga ako. Pero at least may natutunan ako. So ano ba kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan pare, sumo ka muna. Konti lang. Masarap. Halika dito. Ang pinaka-paborito mong protina ay baboy. Tama ba sabihin niyo? Kung papipiliin ka. Ako? Oo. Kahit ano eh. Hindi, kunyari, isa lang. Ano yung paborito ko? Kasi pag lechong kawali ito, nauulol ka. Ay, lechong kawali. Nauulol ka eh. So, kunyari, dalawa lang ang pwede mo kainin protina buong buhay mo. Anong pipiliin mo? Thank you for that wonderful question. Yes, pork and beef. Hindi, okay din pirito, mga dahil. Isda. Oo, Isda. dahil bangus, Okay. araw-araw ka eh. Kaya mo dahil na ba? Sinabad sa suka, oo. O, di sige. Dahil dyan, sip-sipin mo. Oy, mix ng ano, miso soup tsaka sinigang. Yun na nga mismo. Yun na nga mismo, di ba? Masarap ang miso soup. Masarap ang sinigang. Pag pinagsama mo ang dalawa, mas Sobrang masarap. sarap. Mas masarap. Tsaka ito yung mga tipong the parts of the sum is when combined together makes everything happy. Oo, parang ganon. Oo. Yung mga magkakaibang components, kapag sinama mo siya, mas malaki yung epekto niya. Parang masarap, pre. Tikman natin yung isda. Punin natin, aray. Yan. Ay! Ano yan? Gelatin!
Parang lambout. Lambot? Yung ibang parte na nilagay natin kanina, mabilis lang talaga marunong. Nakita nyo naman yung una ko sinandok na lamang kanina, di ba? Napunit agad, di ba? Pero etong buntot ng tuna, nung ano to, yung naalala mo, Chef JP, yung kay Chef Tatong, yung piyesta inabak sama si Erwan, yung nagprito siya ng tuna tail, na parang crispy pata, ganito mismo yung ginawa niya. Pinakuluan niya ng matagal. Kaya, Chef Tatong, shoutout sa'yo. Chef, halika dito. Papagamit yung kutsara na to. Kutsara ng kapatiran yan. Pogi mo, Pag si Chef. chef di napasok. Sarap ng Nakakapali. isda. Harap na isda, no? Malinamnam, di ba? Ganda ng pagluto. Ganda. Hindi, tsaka ano, masarap din yung... Ang bango. Miso. Thank you. Thank you. Parang nasa Japan ako ng Tama. Parang nasa Japan pero Pilipino yung kusinero. Parang Eh, yan. hapon ka. Hapon ka. 12.5% Japanese. Chef, maraming salamat. Pero yun nga, Thank you. napakadali, napakasarap try nyo. And yung miso paste na yan, hindi yan masisira sa rep. Ang tagal niyan, pre, bago masira talaga. Kaya hindi nyo i-freezer, rep nyo lang. Tapos kapag medyo feeling under the weather, yes, bata po yun. Bata po talaga yun. So, cut muna tayo. Alamin po muna namin kung bakit po may umiyak na bata. Tapos muna tayo sa ating panghuli. Nga pala, baka magluto si Chef JP. Hindi ba natin siya? Last natin, pare, simpleng-simple lang talaga to. Na isang maliit na technique na pwede nyong mas payabungin. Gamit ang inyong mga sarili utak. So, meron tayo isang magandang loin dito. Kuha lang tayo ng isang square. Yan. So, meron tayong dalawa dito. Salt, pare. Gulong-gulungin nyo dyan. Pepper. Pagulong-gulungin nyo na rin dyan. Tapos, simple-simple lang, classic technique pare. Meron tayo ditong, ano to? Sesame seeds, black and white. Papatikitin nyo lang. Ay! Gulong Ay, nyo. social! Social yan pre, tapos simple-simple lang. Hindi mahal. Karo lang sesame seeds, di ba? Ikaw. Ha? Ikaw. Alin? Mahal ko. Sorry. Sir! Mantika. I advise na wag butter ang gamitin nyo para dito. Masusunog. Medyo high heat tong prituhan na to. So baka lang masunog agad yung butter. Ang lulutuin natin to in such a way na, again, hilaw yung gitna. Dahan-dahan. Yan. Ayaw natin siya lutuin ng matindi. So bilang lang tayo. 15. 1, 2, 3, 9, 27, 33, 50. Nakatingin ako sa relo. Again, the other side. Yan. Kapit yung sesame seeds. Yun lang naman yung mahalaga doon. Tapos, hilaw pa yung gitna niyan. Yun naman yung gusto natin. That's what we... Looking for. Pwede na. Sorry, Chef JP, for our English. So, okay na yan. Ito na yung protein natin. Gawa na lang tayo ng mabilis na accompaniment lang nito. Gawa lang tayo ng parang dressing dito na parang medyo Korean, medyo hindi. Konting-konting tubig lang. Natin ng gochujang. Dissolve nyo lang sa tubig. Tapos, Korean chili flakes. Lagyan natin. Konting sesame seeds. Paminta. Konting honey lang. Kahit anong soy sauce, pero ito ay Korean soy sauce. Konting sesame oil. Haluin lang natin. Pipino. Medyo pumurol yung kutsilyo natin kakatuna. Iwain lang natin. Bogli-bogli. Logbi-logbi. Ha? Ang kapal. Kung ayaw nyo nung gitna ng pipino, kasama kayo ni Alvin ha. Ang kapal. Ngayon yan. Ha? Ano? Gagawin lang natin dyan. Skurin natin yung ating tuna. Tanggalin natin to. Oh! Di ba? Pangit to. No, pag sa hiwa talaga, dapat dahan-dahan. Madudurog kasi. Usod-usod mo lang ng konti. O, upong 7 lang po. Magkano ba minimum sa jeep ngayon? 12 na ba? Sarsahan lang natin na ganire. Ayan, pare. 1 pa. 1.5 agad, pare. At eto na, pare, ang ating sesame crusted tuna, pare, na ginawa natin ng, anong tawag mo dyan? Maanghang na pipino. Bilingual yung pangalan ng dish natin, yes, di ba? So, tikman na natin yan, pare, pero bago yan, wala pa naman ako kinakain, di ko alam, ba't ako nabasog. Pero Jerome, sa mo muna ng konti yan, tapos, tapos samahan natin ang kabaliktaran ng ESPP. No PP. Hey, you handsome kid, where are you going? High five. Low five. Mid five. Invisible five. Ooh, you can see me. Chef! Oh. Simple-simple, kahit first-year culinary student, kaya yan, pre, di ba? Saan galing yung tamis? Sa honey. Doon sa dressing nung pinaka-ano. Yan, nadali mo, chef.
Okay naman, di ba? Simple lang, di ba? Pero, thank you, chef. Pero hindi nyo kailangan mag-breakdown. Ganon magpaalis dito, mag-thank you ka. Hindi mo kailangan mag-breakdown ng buong tuna, pre. Para magawa yung bagay na yan. Kahit bumili ka na lang sa grocery, di ba? Visually, napakaganda, striking, di ba? Dali ka nga dito. Pag di masarap, sarilihin mo na lang. May mga bisita. Ang mga bisita. Ba't lumalayo ka? Huwag kang lumayo. Ano? May alak pa kayo? Bakit? Hindi mo na matiis? Ha? Sarap? Ha? Sorry. Oh, umisa pa oh. Yan na, doon ka na, leche. Pero yun nga, madali, masarap, and ayun. Meron pa tayong last dish pala, pero titikman na lang natin to. Sige, cut mo na yan, midi, kunin mo na yung ulo sa smoker. Pre, pag ito yung centerpiece ng handaan nyo, di ko alam kung uulit pa yung mga bisita nyo. Pero teka lang, yan natin labanos, pare. Yan, lechon, ano eh. Ay, mali pala yung pasok ng labanos. Yan, ganyan pala. Uy, go! Nilunok. Parang umulit yung bisita, magti-tricks kayo, pare. Kung mapapansin kayo, parang siya may kinagat na dahon. Kasi kung naaalala nyo kanina, medyo nakadikit siya sa pintuan ng smoker natin. Baka kasi mamaya, maluto, dumikit yung karne sa smoker. Pagbukas namin ng pinto, sumama yung buong ulo. Ayaw natin mangyari yun, di ba? Idea po ni Amid yun, kaya napakagaling. Hindi, idea ko pala. Ako nakaisip nun. Pare, kitang-kita, oh. Luto ba? Oo. Uy, smoky. Ito bagay dyan. Kimchi, pare. Pagdating sa accompaniments, kayo na bahala sa sausawan nyo. Pero kimchi, pasok yan. Maasim, matamis, may anghang, di ba? Mr. Constant, come over here. Ano? Sarap. Sarap. Sobrang fresh. Sobrang fresh, no? Andiyan ba asawa mo? Hindi sa loob. Okay, sorry. Sarap, di ba? Tsaka luto, pre. Hanggang kaloob-looban talaga. Pero teka lang. Ayokong warakin kasi ito yung maganda centerpiece mamaya, di ba? Pero silip pa tayo. Silip tayo konti, ha? Yeah. Chef James, may papatigim ako sa'yo. Random meathead. Harap, di ba? Andun yung smoke, andun yung alat, andun yung freshness ng tuna, and yung texture. Iba texture, di ba? Saan part? Ha? Saan part? Dito yan sa loob, di ko alam eh. Parang ano yan eh. May dulaw lang gata ata, hindi ako sure eh. Ha? Pero andito siya, o da. Diba, no? Hindi natin masyadong wawarakin to kasi ilalatag natin mamaya tapos magpipiestahan natin yan. Gusto mo tikman to? Okay siya. Masarap siya. And talagang festive yung datingan. Anong ulo ng lechon? Pre, ulo ng tuna na ngayon. Di ba? Ayun, no? Latag nyo dyan. Kaso, kasi dito sa amin, yung mga ulo ng lechon, pinapaluto yan tuwing Pasko bagong taon sa bakery. Di ko na alam kung tatanggapin yung ulo ng tuna nyo sa bakery, pero baka lumansay yung oven nila, di ba? Anong bakit nga ba? Sideline lang. May oven sila eh, di ba? Magsasalang ka lang. Eh, nandun na rin naman eh, di ba? So ngayon, nakagawa na tayo ng tuna 5 ways. Hindi ko alam, magiging tuna 6 ways pala to. Kasi si Chef JP ay magluluto. Guest cook, pare. Guest chef, di ba? So, likpit na natin to, tapos si Chef JP na yung susunod na magluto. Eto, sure, masarap. Mga ginawa ko, wala. Teka. Ano? Ano mo na ba yung TF? Magbabayad daw 500k, sabi ni Chef. Kat, Chef, ano ba ang lulutuin mo? Okay, anong part ng tuna ulit? Feeling ko loin yung nakuha mo. Top loin. Kanina, ginawa ko, hinugasan ko lang siya sa salted water Salted water. and then luya. Okay. And then, sa tabi mo, sesame oil na iniinit natin. Okay. Then, meron akong clam stock dito. Basically, halaan, tubig, strain ko lang siya. Tinakuluan ko siya for like 30 minutes. Aha. Ito, sige, lagay ko na dito. Hoy. And so, ito na yung stock natin. Ako dito lang. Diyan ka lang. Huwag ka gumalaw. So, tapusin ko to in 10 minutes. Clam stock. Timplang ko lang siya. Soy sauce. Japanese soy sauce. Japanese soy sauce. Depende kung anong gusto nyong lasa. Kung gusto mo Pinoy. Okay lang. Pero since na nag-sesame oil tayo, so medyo oriental tayo. Tama. Black beans. Any black beans. Pwede rin yellow beans. For me, yellow beans yung pinakabagay sa Seafood. garlic. And Ay, nasa Malabon ka eh. malabon. Patis. Patis. Pwede mong buksan. Pwede. Habang nag-stir ako. Gano'ng karami? Yan. Konti lang yun kumpara mo sa luto ko. Lagyan ko konti. Tinikman ko medyo naaalatan ako. Lagyan Sige, ko pang clam stock. Actually, ubusin ko na. Stir and tikman mo. And then let me know what you think. Sarap pa. Okay na yung tamis. Or dagdag. Ako para sa akin ay medyo matamis ako magtimple. Actually, ikaw rin matamis ka magtimple. Oo. Okay na siya. Tama mo, Chef? Kulang pa.
Actually, kahit isa pa eh. Ah! Yan. Ngayon, Ray, pwede ka nang utusan. Sige po, pwede. Pwede pa Palaputan kapalitan ko? natin ng konti lang. Chef, flour ata to? Oo. Flour ang gagamitin natin? Sige. Konti lang naman. Pero gusto ko lang ka rin magkaroon ng body lang ng konti. Ngayon, ito umuusok na yung sesame oil natin. Ngayon, bubuhos ko lang siya. Actually, ganito. Kakaiba tong technique na to ha. Hindi ko alam to ha. May makukuha ka na naman. Oo, may mga nanakaw na naman tayo. Para hilaw pa rin yung gitna niya. Yes. Yan. So, plate tayo. Plate na ilalagay doon. Oo. So, parang may parang hindi nga rin siya kinilaw kasi syempre walang suka. Yes. Pero, since na, di ba kanina, binry natin siya sa salted water and ginger. Yeah. Mabilis lang. Say, 5-10 minutes. Drizzle mo lang siya ng mainit na Di tsaka di ba nabanggit mo dati, Chef, pagka ginawa yung technique na mag-i-improve yung texture. Yes, yes. Naalala ko yan. Mas firm siya ng konti. Tama. Okay, money shot, money shot. Ihulog ko tong sauce natin over the fish. Oops. Oops. Okay, yun na yung dish natin. Yan na, okay na. Simple, no? Samantala ako kanina, pucha. Lagyan ko lang ng konting wala. Nakita ko lang to sa... Kurikake, oo. So yung lasa niya, nasa labas ng lahat. Tama. And then... Uy, eto maangas. Black salt, pare. Ang ganda. Yan, And okay, tikman that's natin. it? Ito na yun? Yun na yun, Ang yun na ganda. yun. Pero Pasok wait ba tayo lang. sa 10 minutes? Pasok, wala pa. Wala pa, di ba? Sige. 5 minutes pa lang. Teka lang, masyado maganda yung pagkain, di ba? Snow mo muna yung pagkain, tapos iyan, picture mo na yan, tapos tikman na natin yan. I guess so. Kuha ka lang ng tuna dyan, dip mo sa sauce, and then make sure lang na may asin. Yan. And then... And then habol ng clams. Yan. Tapos may kanin dyan, kanin. Yan. Ang sarap, pre. Yan. So, kailangan lang, I think, dagdagan natin yung asin. Kasi yung sauce natin nasa... Nasa ilalim. Oo, and then nasa tamis na side. Oo, medyo matamis nga siya. Ang Pero, sarap. since maganda yung sauce, salt natin. Black salt. Yan. I guess yung magandang sea salt, i-garnish nyo. Oo. Pwede din. May mararamdaman ko pa yung lutong ng konti. Bin, try mo. Ang lutong kasi masarap yan eh, Bin. Pero kailangan i-dip mo sa sauce, ha? Tignan mo. Ayun na eh, wala nang perfect bite dito. Bite na lang, ano? Masarap, di ba? Di ba? Masarap. Pwede pala kumain ng ano? Pwede pala magluto ng masarap na pagkain in less than 10 minutes. Ako kasi 4 na oras yun eh. Prito itlog lang eh. Chef, masarap to, promise. I-try nyo, ang ganda ng technique. Bok natin. Mars, try mo. Try mo. Kung sa Ilonggo pa, pataka, palagpat. Ano yung sabi na pala? Parang guess lang. Hula-hula lang. Hula-hula Oo. lang. Sa mga nagsasabi po na Chef JP po ay nanguhula lang ng luto. Doon kayo mabilib, di ba? Doon kayo mabilib. Doon Gabs, try mo, Gabs. kayo humanga, di ba? Tikman nyo. Pero kailangan nyo i-dip sa sauce, ha? Ninong Ray. Pucha, kanya Tikman mo na. to. Hindi Ninong Ray to, nakaputi. Huli ako nagputi, kalas, tap ako na sakla. Hindi na ako nagsakla. Sarap. Diba, no? Sarap. Maglalatag na kami ng pagkain. Ngayon, papakilala namin sa iyo mga pagkain na niluto ni Chef Kim at kung bakit ba nila ginagawa tong trip na to, pare. So, ito na nga, yung mga niluto ni Chef Kim. Ito yung, anong tawag nyo dito? Supper Club. Supper Club. Bakit nyo ginagawa to? Bakit hindi namin siya gagawin para sa inyo? Yun! Yan! Yun ang matindihang sagot doon, di ba? So, ano to? Trip-trip lang ba to? Creative exercise. Creative exercise. Tapos, kung gusto yung i-follow, meron silang page. Midnight.rub. Yan, Midnight.Rub na dyan. Chef Kim, sige, explain mo na ano pagkain natin. Before I start actually kasi, nagsimula lang to as trip-trip lang. Alam mo naman madalas kapag medyo nasa computer na lagi, nagmamanage. Medyo frustrated tapos hanggat sa bigla kami naging close ni Gabi. Tapos we started out sa bahay lang ni na Marvs and then si Joel. And then sabi ko, maybe eventually kaya natin sa bahay ni Rai. And maraming salamat Alvin, thank you Rai for really having us. Of course. Pasensya na medyo nagulo yung kusina and Pucha, it's really an honor. Paglulutuan nyo kami, tatanggi ba ako doon, di ba? So, bali, ikaw yung pangatlong kusina and Yan. I'm really happy na I really appreciate it. Maraming salamat. Salamat din, pare.
Dito muna tayo sa malaki. Ayan, Cajun seafood. Cajun seafood. Yan. Boiled siya, different kinds of seafood. Merong shrimp, prawns, sausages, tawag mo dito, potatoes, bamboo clams, nylon clams, mussels, alimasag, and alimango. Fish head from, all seafood from Marbs. Marv, syempre. Yan. Marbs Boqueria. Boqueria, di ba? So yan, gumawa lang kami ng sauce. Ano yung sauce na yan, chef? Medyo garlic butter based siya, pero may spice mix siya na, yan, Old Bay seasoning, Old Bay. paprika, garlic powder, onion powder, and different kinds of spices. Yan. So, ibubuhos yan dyan. Ito, kunin mo na. Yan, yan. Ay, mukhang magkakamay ako! Meron tayong extra na coral butter. Coral butter. Ano yung coral butter, chef? So, coral butter is sinip mo yung double broiler, shrimp head, and butter. Doon Tapos, mo siya in-extract. Yes. Ang sarap ng chef, ah. Trip lang namin, we look for hosts kung sinong gustong Paglutuan. mapaglutuan. Ewan ko, just happened na pumayag ka din. Maraming salamat. So, sa totoo lang, nung kinukwento nila sa akin yung trip nila, sabi ko, bakit? Para saan nyo ginagawa to? Wala lang. Di sige, wala lang naman pala. Tara, ano tayo sa bahay, di ba? Nagkataon, second month ni Baby Ro ngayon. Di ba? Actually, kahapon, pero ito yung celebration. Next, we have seafood rice or arroz con mariscos. This is a Peruvian paella dish pero without the sukarat. No sokarat. So medyo matrabaho lang siya. A lot of cooking techniques, blending para mabuo yung sauce niya. Tapos eventually tinos siya sa cooked rice. Tapos we have ulang, cilantro, we have yung coral butter kanina, mussels, clams, scallops, bamboo clams also, and squid. And then last, basic lang na salt and pepper spare rib. Sorry, medyo dry. Alam ko may dalawa kasi akong amo dito. So, nahihiya ako. Medyo dry lang. Nape-pressure kasi. Hindi may kita sa vlog yan, pre. So, yun lang. Simple piece lang, guys. Maraming salamat. Thank you for having the team. Pero teka lang, nandito pa yung yung niluto ni Chef JP. Tapos eto yung ating, si Toothless po yan. So, kompleto na, pare. Ano ba kailangan natin gawin? Kain na tayo! Tara! Hindi, kain na! Happy second month, Baby Ro. Happy birthday sa'yo! So mga inaanak siguro hanggang dito lang tayo. Kakain muna kami dito. Mag-enjoy muna kami kasama mga kaibigan ko. Sana nag-enjoy kayo dun sa tuna natin, di ba? And kung nag-enjoy ka, ito, ibang video pa, panoorin nyo na. I love you all mga inaanak. Kakain na ako. Sa akin yung kanin. Uy, kumain ka na dito. Puset.